Sa gitna ng mainit na pagtatalo at paniningil ni na Morgan at Rebecca, biglang nagising ang maliit na si Althea. Dito na tuluyang ibinunyag ni Morgan ang katotohanan na ang babaeng nasa larawan na matagal na nilang hinahanap ay walang iba kung hindi si Rebecca, ang kanilang tunay na mommy. Sa paghubad ni Rebecca ng kanyang disguise, naganap ang pinakahihintay at pinakamadamdaming muling pagtatagpo ng ina at ng kanyang mga anak na sina Althea at Ariel. Mabubuo na ba ulit ang pamilya na matagal nang nawalay o magiging hadlang pa rin ng galit sa puso ni Rebecca? Panoorin at subaybayan natin ang mas nakakaiyak at pasabog na mga eksena. Simulan na natin. Rebecca POV. What court? Halos pabulong permadiin ang tanong ni Morgan. Nakita ko kung paano bahagyang kumunot ang noon niya. Parang hindi niya matanggap na may binabalak ako na hindi niya kontrolado. Napabuntong hininga ako, pinilit kong patigasin ang boses ko kahit nanginginig ang dibdib ko. Do I need to repeat myself? Madiin kong sagot. Babawiin kong mga anak ko sa'yo. Ipaglalaban kong karapatan ko bilang ina. Sapat na ang 6 na taon na nawali sila sa akin. 6 years, Alcarte. 6 long years na hindi ko malang sila nahawakan. Umangat ang kilay niya, mabilis at may diin ang boses. Pareho tayong may karapatan na Rebecca. Hindi mo pwedeng kitlin yon kahit kailan. Hindi ko pinabayaan ang mga anak natin. I raised them. I fought for them. I love them with my entire heart. At wala kang makukuha na dahilan para sabihin, hindi ako naging mabuting ama. Napatawa ako. Mapait yung tawa na parang nanunuklap ang sugat. Talaga, I shot back. Ito ba yung sinasabi mong matatag at maalaga? My God, Alcarte, nahulog ang mga anak ko dahil sa kapabayaan mo. Dahil sa inuuna mo, dahil mas mahalaga sa iyong trabaho, ang pangalan, ang sarili mo kaysa bantayan sila. Lumapit ako ng isang hakbang. Hindi ko na pinunasan ng luha na dumudungaw sa mata ko. If they're with me, naalagaan ko rin sila the same way I cared for the twins. Hindi ko sila pababayaan kaya kukunin ko sila sa'yo. Now that I have the power to fight back, I will. Tumaas ang baba ko. Alam ko na mas lumalakas ang tono ko. Medyo mayabang pero ngayon lang ako naging ganito at may rason ako. And if it's about money, I smirk. Mas marami ako ngayon. Bigla siyang tumawa na hindi abot sa kanyang mga mata, yung tawang may pait, may galit, may nanunuot na panghihinakit. So, mayabang ka na ngayon. Balik niya. Harsh ang tono. Dahil marami ka ng pera? Anong ginawa mo ha? Kumabit ka kay Marlon? Binenta mong kaluluwa mo? Binuka mo bang mga... Hindi niya natapos. Mabilis at malakas na lumipad ang palad ko at tumama sa pisngi niya. Naramdaman ko pati pag-igting ng braso ko sa tindi ng sampal. You don't get to say that to me. Mariing kong sabit halos nang gagalaiti ang boses ko. Wala akong ginamit na kahit na sino para makarating kung saan ako. Wala akong binenta na kahit na ano. At oo, may mga taong mabuti pa rin ang puso. Hindi katulad mo na nananamantala ng kahinaan ng isang tao. Huminga ako ng malalim pero hindi huminang boses ko. Ibigay mo sa akin ng maayos sa mga anak ko bago umalingaw sa baho mo. Bago ko ilabas ang ginawa mo sa akin. Kung ayaw mong masirang pangalan mo, ibalik mo sila. A husky bitter laugh erupted from him. Tumagilid ang ulo niya, nagkontrak ang muscle sa panga habang tumatawa ng walang kahit na anong humor. Nakita ko pa kung paano gumalaw ang Adam's apple niya sunod-sunod, halatang halos hindi siya makahinga. Sa sama ng loob. Do it, sagot niya at halos pabulong pero mas nakakatakot. Magkampihan kay ni Candice. Sirain niyo pa ako, I don't care anymore. Hindi na mahalaga sa akin ang pangalan ko. Huminto siya, naging mas mababa ang boses niya pero mas matalim. Huminto siya dahil sa pagkakumahog ko, protektahan ng pangalan ko. I lost you. Namagitan ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. Mabigat at parang kumapit sa balat ko. But I won't lose my rights to our children and I won't lose my right to you. Napigil ang hininga ko. He stepped closer. Kahit saan mo tignan, you're still alive. He swallowed hard. Naasawa pa rin kita. Nalagi ang mata ko. Pinaanald na niya ang kasal namin. Paano ko pa siya naging asawa? Tanong ko sa isip ko.
Walang bisang kasal ko kay Candice. Dagdag niya, hindi inalis ang tingin. Kumigpit ang panga niya. But the moment you appeared alive, everything changed. Everything became invalid. Natahimik ako. Isang segundo, pero mabilis din ako nakabalik sa sarili ko. Wala akong pakialam kung kasal pa tayo o hindi. It doesn't matter to me. Marahan kong sabi pero may bagsik ang tinig. Then, let me make something clear, Alcarte. Humakbang ako palapit at halos magdikit ang aming mga mukha. I'm alive and I'm not the same woman you buried 6 years ago. I'm not weak. I'm not helpless. I'm not yours to control. Umangat ang baba ko. And if this come to court, I'll win. Because this time, I'm not fighting from the ground. I'm fighting as the woman you never thought I could become. At hindi na ako uurong kahit na kanino. Rebecca, please. Tinaas ko kaagad ng kamay ko para patahimikin siya. Stop. Hindi na tayo matatapos kung paulit-ulit ka. Pero bago ko pa maibaba ang kamay ko, bigla niyang hinawakan ng pulsuhan ko. Mariin, parang may kuryenteng dumaloy mula sa balat ko papunta sa dibdib ko. More, hindi ko natapos. Bigla niya akong hinila. In a blink, nasa loob na ako ng bisig niya. Chest to chest, skin to hit. Walang kahit na maliit na espasyo para huminga. Morgan, let go. Nagpumiglas ako, napuno ng adrenaline rush. Ang buong katawan ko pero para siyang pader. Mas lalo pa niya ako niyakap. Para bang natatakot siyang mawala ulit ako kapag binitawan niya. I felt his arms lock around my back. His breath brushing my temple. Nakakabingi ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung sa akin o sa kanya. The warmth of his body was too real, too familiar, too dangerous. Please, Rebecca, just listen. He whispered, hoarsely, halos pakiusap. No, pinwersa kong igalaw ang braso ko. Let me go, Morgan. I don't want this. I don't want to Hindi ko na tinapos. Baka lalo lang niya maintindihan ang ayaw kong aminin. Kumapit siya ng mas maigpit. Rebecca, I'm begging. Don't walk away from me again. I closed my eyes, fighting the old ache that tried to crawl its way up my chest. His scent, the warmth of his breath, the way his body molded against mine. Lahat ng yun pilit na bumubukas ng pinto ang ilang taon ko nang isinara. I fought harder. Sinubukan ko lahat ng natitira kong lakas para matakas sa yakap niya pero hindi niya ako binitawan. Stop fighting me. Madiin niyang sabi. Ramdam kong nanginginig ang boses niya sa pinipigilang emosyon. I can't, Rebecca. I can't lose you again. I'm not yours to lose. I snap back pero mahina. Hindi kagaya ng gusto ko. Hindi kagaya ng dapat. Pinilit kong igalaw ang balakang ko para lumuwag ang pagkakayakap niya pero lalo niya akong kinulong. Damn it, bakit kailangan pang maramdaman ng katawan ko yung init niya? Bakit kailangan pang bumalik yung kilalang kilabot sa balat ko? Bakit parang gusto ko pang huminga sa dibdib niya? No, hindi na ako yung Rebecca na yun. Hindi na ako si Rebecca na dating nagmamahal sa kanya. No, I pushed again, hard hanggang sa ramdam kong nanginginig ng mga kamay ko sa pagod. Sa gitna ng pagpupumiglas ko, may narinig kaming mahina pero malinaw na tinig. Iyaya Aurora? The tiny sleepy voice hit me harder than anything Morgan ever said. Si Althea, sabay kaming napalingon ni Morgan. Gising na siya, nakaupo sa kama, hawak ang kumot at nakatitig sa akin. Iyaya Aurora? Ulit niya at mas malinaw ngayon. Are you back? Mahina akong tumango, ramdam ko biglang pagigpit ng yakap ni Morgan. Tapos yung pagbagal ng paghinga niya bago niya dahan-dahang binitawan ang pagkakayakap niya sa akin. Hindi agad at parang pinipilit niyang sarili. Parang mas gusto niyang hindi pa at nang tuluyang alisin ang kamay niya sa bewang ko, may tumakbong lamig sa balat ko. Hindi ko alam kung dahil sa hiya, dahil sa pagkawala ng init niya. Lumapit si Morgan kay Althea at nagsalita, narinig kong lambing sa boses niya. Sweetheart, it's mommy. Mahina niyang sabit halos pakiusap. Napalingon ulit si Althea sa akin. She blinked twice parang nagpo-process. Then, she gave a small, shy smile. Yung tipong hindi niya dapat sigurado kung dapat ba. Mommy? She whispered, almost afraid she got it wrong. Doon ako tuluyang nabilang ko sa sarili kong dibdib. Parang may nabuksang kahon sa loob ko. Amat, mahapdi pero puno ng buhay. She miss you so much. Bulong ni Morgan sa tabi ko at halos parang sinasabi niya yun maging para sa sarili niya. At kahit na ayaw ko,
Kahit pinipilit kong panindigan ang tapang na sinasabi ko kanina, may kumalabit sa puso ko. Hindi talaga ako handa para sa ganitong klaseng sakit. Hindi rin ako handa sa ganitong klaseng saya. Para ko hindi makahinga habang pinagmamasdan ko si Morgan. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama para bang bawat galaw niya ay mabigat, puno ng takot, ng guilt, ng pag-asa. Inabot niyang maliit na kamay ni Althea. Kitang-kita kong pangingislap sa mga mata niya. Hindi niya man sabihin, luha ang mga yun. Pilit niyang tumingala, pinipigilan ang pagtulo ng luha. Pero ramdam ko, anytime babagsak yun. Huminga siya ng malalim, parang inuhugot ang tapang sa dibdib na matagal niya nang iniiwasan. Tumingin siya ulit kay Althea na ngayon ay confused pero attentive. Para siyang naghihintay ng announcement na hindi niya maintindihan pero alam niyang mahalaga. Remember mo yung picture na laging hawak ni Daddy? Mahina pero klarong boses ni Morgan. May punit, may takot. Namilog ang mga mata ni Althea. Parang may sindi ng apoy sa loob niya. Sunod-sunod ang tango niya, excited. Why Daddy? Inosente niyang tanong. Mata niyang malalaki, punong-puno ng trust. Napaangat ang tingin ni Morgan sa akin. Parang humihingi ng lakas, ng permiso, ng kapatawaran. Sandaling nagtagal ang tingin niya bago niya muling binalinga si Althea. At parang binasag ang mundo naming tatlo. Ang babae sa picture, siyang tunay mong mommy. Garalgal ang boses niya salot sumabog. Hindi si Candice ang mommy mo anak, kundi si Mommy Rebecca. Parang may nagtanggal ng hangin sa loob ng kwarto. Lumingon agad si Althea sa akin pero pagkatapos ng isang segundo, muli siyang tumingin sa daddy niya. Para bang naghahanap siya ng confirmation, ng sense, pero nanginig ang boses niya. Yaya, mommy? At tuluyan akong bumigay. Ramdam kong umalog ang dibdib ko. Nanginginig ang labi ko. Sunod-sunod, mabilis at hindi mapigilan. Bumagsak ang mga luha ko. Parang wala akong naririnig maliban sa tibok ng puso ko na parang may hinihinging patawad sa anak ko. Isa-isa kong inalis ang disguise ko. Ang wig, ang salamin, ang tint. Bawat pagtanggal ay parang paghubad ng isang kasalanang kinarga ko. At nang unti-unti nang lumitaw si Rebecca, ang totoong ako, nakita ko kung paano nang panganga si Althea. Nagblink siya ng ilang beses at parang sinusubukang iprosesong totoong nakikita niya. At nang tuluyan niya nang makilala ang mukha ko, namasa ang mga mata niya. Tumulong mga luha niya at parang kinukulong ng maliit na katawan niyang hindi pa sanay sa ganitong sakit, ganitong saya. Ikaw? Ikaw ang mommy ni na Ashriel at Alicia. Bulalas niya at halos pasigaw, nanginginig. Tumango ako, hindi ko na kaya magsalita. Hindi ko kayang pigilan ang hikbi. Hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. At mas lalo ako napahaguluhol nang bitawan niyang salitang pero pinakamabigat na salitang narinig ko. Mami din kita? Pautal-utal niya sabi. Puno ng pag-aasam at bigla siyang sumabog sa pag-iyak. Pumalahaw ang iyak niya. Halos dumagungdong sa buong kwarto. Kulang na lang tumalon siya mula sa kama makalapit lang sa akin. At nang iunat niyang mga braso niya, niyakap ko kaagad ang maliit na katawan ni Althea. Mami ko! Ako walang tigil ang luha. Halos madurog ako sa sakit pero sobrang sarap sa pakiramdam na nakilala niya ako tawagin akong mommy. Hinilang puso kong bumigay, buong pagkatao ko. Si Aryan na lang. Hindi pa man huhumupa ang pag-iyak ni Althea sa dibdib ko. Biglang bumalandrang pinto at parang muntik pang matanggal sa bisagra. May pasalubong ako sa iyo, Althea! Nagluto kami ni Mommy lang ng tinolang manok for you! Sigaw ng maliit na boses na parang kulog sa gitna ng katahimikan naming tatlo. Sabay-sabay kaming napalingon. Si Aryan may hawak na paper bag na mas malaki pa halos sa braso niya. Sobrang proud, kitang sobrang excited sa muka. At kasunod niya si Zeth na kaagad napatakip sa bibig nang makita ako. Para siyang na-freeze. Hindi na humakbang at parang hindi makapaniwala sa nakikita niya. Nanatili siya doon sa may pinto. Namamas ang mata, nanginginig ang labi. Pero si Aryan, deadma. Pure, innocent, walang kamalay-malay sa gitna ng bigat ng sandaling ito. Kumurap siya, tinitignan ako. Si Althea, si Morgan, tapos bumalik sa akin. Ikaw yung mommy ni na Ashriel at Alicia! Sigaw niya kay Morgan, tuwang-tuwang ibalita sa kanyang ama. Siya yun, Daddy! You believe us na? Marahan namang tumango si Morgan. Halatang pinipigil ang emosyon at hindi pa nakontentong bata. Sana yung mga kamukha namin? Bakit hindi mo kasama? Dagdag niyang tanong habang papalapit pero napahinto siya nang makita niyang yakap ako ni Althea. Parehong basang-basang mukha namin sa luha.
Biglang nagbagong ekspresyon niya mula sa saya, naging lungkot, mula sa curiosity, naging worry. Why are you crying, Althea? Halos pabulong niyang tanong. Nakakunot ang noo. You hurt? Umiling si Althea pero mas lalong humigpit ang yakap. Agad bumaba ang balikat ni Ariel. Parang may pumigas sa puso niya. I'm sorry, Althea. Mahinaw niya sabi. Halos exaggerated ang pagdampi ng boses niya. Magiging good boy na ako. Tinas niyang kamay niya, sign ng promise. Swear to God, I promise. Hindi kita dadalhin sa kung saan. Basta don't cry, please. Inosenteng pakiusap at parang pinipilit maging kuya kay Althea. Cross my heart and hope to die. Lumapit siya ng dahan-dahan at pinunasan ng luha sa pisngi ni Althea. Gamit ang maliliit niyang daliri, ang lambot ng kilos niya. Parang natatakot siyang masaktan ng kapatid niya kahit na konti. Tapos dahan-dahan niyang tinaas ang tingin niya sa akin. Maliliit na mata. Pero ang tanong sa mga mata niya, mabigat at parang malaki. Parang humihingi ng sagot na hindi niya alam kung deserve ba niyang marinig. Akmang bubuka pa lang sana ang bibig ni Aryan para magsalita. Pero naunahan siya ni Althea. Hawak pa rin ang damit ko habang nakayakap sa akin. She's our real mommy, Aryan. Sabi ni Althea sabay singhot. Napako si Aryan. Parang may napindot na pause button sa kanya. Dahan-dahan siyang tumingin kay Althea. Paano naghahantay ng sabihing prank lang yun? Joke? Kumunot ang noo niya. Di ba si Candice yung mommy natin? Tanong niya na sinubong daliri at matiim na tinitigan ng kaharap. Bago pa siya makapagtanong ulit, inabot siya ni Morgan at marahang ginulong buhok niya. Listen to me, buddy. Malumanay pero ramdam kong sinusubukan niya na tabunan ang pagbasag ng boses niya. Candice is not your real mom. Napatingin si Morgan sa akin, isang segundong puno ng takot, pag-asa bago niya muling binalik ang tingin sa nangingislap na mga luha sa mata niya, nanginginig ng gilid ng labi. At bago ko pa masabi kahit na isang salita, Mommy ka namin ni Althea? Mommy? Sumabog ang boses niya, tuluyan siyang humaguluhol. Hindi yun iyak na malakas, kundi iyak na galing sa loob. Yung matagal ng kinulong ni isang bata, para lang maging matapang. Mabilis siyang lumapit kay Althea sabay silang umiyak. Magkayakap, hawak ang isa't isa na parang natagpuan nilang matagal nilang hinahanap. Sa gilid ng mga mata ko, nakita kong natakpan ni Seth ang bibig niya. Pero hindi niya napigilan ang luha, tumulong isa-isa, tapos sunod-sunod. Hindi ko namalayan na muli na palang tumulong mga luha ko. Mahigpit kong kinulong sa mga bisig kong maliliit na katawan ng mga anak ko para sila lang ang tanging bagay na kaya ko pang panghawakan ng buo. At tuluyan na ako napahaguluhol. Si Morgan, dahan-dahan siyang tumayo, saka tumingala sa kisame na parang doon niya'y tinatagong sakit na hindi niya masabi. Kahit na hindi ko nakikita ng malinaw ang mukha niya, alam ko na umiiyak din siya. I can feel it. I just know. Ipinakita sa atin ng episode na to na kahit gaano katagal ang pagtatago at kahit gaano kalalim ang sugat ng nakaraan, ang lukso ng dugo't pagmamahal ng isang ina ay kailanman hindi mabubura ng panahon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Rebecca. Huwag niyong kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang nakakaiyak at pasabog na chapters. Hanggang sa muli nating kwentuhan, mag-ingat po tayong lahat at maraming salamat.